sa iyang cellphone number 6144 o matod pa niya maayong buntag, maayong AM PV. Maayong AM ang buntag. Pastor V matod pa niya nasubok rakog dako nining bully sa akong amigong reformada nga matod nila ang SDA iyud-yud sa impyerno. Ang SDA mao kuno na ang Capernaum sumada pa sa Mateo 11:23. Giingnan niya giingnan niya PB sumpay iyajud sa iyajud face sa many face og sulti kay di man jud pod ko makumbinsi niya sa amigo kong reformada. Unsa may imong komentaryo about any PB ang ilang church dire maabot rag sumpay ang ilang simbahan dire maabot rag labay bato at bangra sa among balay nganong adto ko daw mo simba sa layo nga naaman unta dool. Okay. Tiway PB giampo kanako kada alas 2 kadlawon hatagan ka pa ni Lord long life samtang magmensahe ka sa radyo. Brad Eli Tomala. Oy, Brother Eli Tomala, mayong pagpaminaw nimo diha. God bless you and more power to you. Ang ginamagaubad kanunay kanimo. Okay, salamat sa imong prayer nga tagaan pa kong sumpay kinabuhi nga kanang magamit pud para sa buhat sa Ginoo. Okay. Pero kanang kinabuhi nga di na magamit sa buhat sa Ginoo ayaw na lang mo pangayo ana. So salamat kayo dili kay kang Brother Eli Tomala lang. Salamat kayo sa tanang mga nagpray para sa kinabuhi nako ug sa tanan nga mga listeners. Yeah, we are always praying for you kamo mga prayer partners. Ang Ginoo magapanalangin usab kaninyong tanan. Gatagantas Ginoo taas nga kinabuhi para sa buhat, para sa pagwali sa balita. Kanya ra ba po tayo nag-text rin nang tulad ko basaha. Matod pa niya nga maundar ning problema pastor kon mamatay na ka kay para di kamatay nimo mabungkag na ng LCM. Problema rin ng LCM. Kung kibalo problema niya. Kamo ra may na problema. Behave man ni mga kaigsunan sa LCM. Okay. So thank you so much. God bless you. May problema no kay kinabayan na ng LCM. Narito ko na ito. Isugutan ka na ng LCM. Wala may problema kay ang mauban mga kaigsunan de kasagaran sa mga kaigsunan sa LCM. Nag-support sila sa buhat sa Ginoo sa balance nga pag-support diri sa organized church o diri sa LCM. So yun ana ang espiritu sa mga kaigsunan, no? So ayaw mo kabalaka ng LCM kauban ra tang tanan sa pagbalik sa Ginoo tad kiman muna konsulti ninyo makurat mo makita tay gabot sa nigbalik sa Ginoo dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Amen. Yes, amen good. Okay, so balik tayo ng question ni Brother Eli Tomala. Matod pa niya kaning SDA daw mao daw ning Capernaum mga iyud-yud sa imperno kadungog pug ko ani manghigala kang Brother kinsa na kanang CFD Brother Ngoho Jr. Alfredo Ngoho Jr. alias og stalwart sikat naman ni kay Sharon. So kining issue po di po ning ginagamit nga kuno ang SDA mao ang Capernaum nga gisaaran ni Kristo nga iyud-yud sa kalayo sa imperno. So sa ato pagkato si Brother pinalangga na tong Brother Alfredo Jr. Ngoho Jr. may pagka-reformada dito siya kung mauhon o kaha nanguha siyag bala gikan sa reformada may ang gitira sa mga Adventista. So ang mga reformada naghimog bala ilang gipusil batok sa Adventist nya kato nga bala nipalit o nangayo baka si Alfredo Ngoho Jr. para iya pong ipusil sa mga Adventista. So, ang CFD o ang reformada nagsani puwersa, no? Nagsani puwersa. Nasayod ba mo mga reformada nga kanang inyohang katarungan nga ang SDA mao ang Capernaum nga iyud-yud ngadto sa kalayo sa imperno mao po nay argumento sa mga CFD? Unsa may mga pangutana nga muguwa nini karon sa una-una sa katawhad? Dili kaha nga ang CFD o ang reformada nag-usa na? Pareha na silang katarungan, pareha na silang bala, pareha na silang brand sa armas, nga ilang itira batok sa Seventh-day Adventist Church. Manay mga pangutana, mga higala nga dapat tubago na sa mga reformada o sa mga CFD. Ngano nga nagkaparihas mog armas, ngano nagkaparihas mog bala nga itira batok sa Seventh-day Adventist Church?
Ang CFD moingon bugamit sila nining argumento nga kuno ang Seventh-day Adventist Church mao ang Capernaum nga gisaaran ni Kristo nga iyud-yud ngadto sa kalayo sa imperno. Mao po ni ang argumento pod sa mga reformada. So pwede ba nga atong iluhon nga ang reformado ang CFD nagsanib puwersa na para niini nga buluhaton? O kani nga bersikulo mabasa ni sa Mateo 11:23. Panahon ni Kristo wa ni panganli. Wa ni panganli niya. Mateo 11:23. Og ikaw Capernaum, igatuboy ka ba diay sa kalangitan? Igaunlod ka hinuon ngadto sa Hades. Kay kun ang mga milagro nga nangahimo diha kanimo didto pa himua sa Sodoma, magalungtad pa unta kini hangtod niining mga adlaw. So, ang Capernaum gibanta ni Jesus Christ nga iyud-yud ngadto sa imperno, igaunlod ngadto sa lubnganan, Hades, mga higala. Unya sa sulti pa sa reformada, giatake niya ang mga Seventh-day Adventist. Ang mga CFD pod giatake nila mga Seventh-day Adventist niini nga bersikulo. Pareha sila katarungan, mga kaigsunan. Okay. Si Ellen White, nagsulti si Ellen White, gamit niya mga higalag kaigsunan. Gamit niya ang Mateo 11:23. So, buot bang ipasabot nga hasta si Ellen G. White, pabor siya nga ang Capernaum mao ang Seventh-day Adventist Church nga iyud-yud ngadto sa kalayo sa imperno? Atong basahon ang writing sa Ellen White. Review and Herald, August 1, 1893, page 5. Matod pa, and thou Capernaum, Seventh-day Adventist, who have had a great light, which art exalted unto heaven in point of privilege, shalt be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, O Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent in their own estimation, and hast revealed them unto babies. Sa Bisaya pa, apan ikaw Capernaum, open and close parenthesis, Seventh-day Adventists who have a great light. So open and close parenthesis, may gala, wala na siya sa original nga pagkasulti, gidugang rana. So gihatag, gicall ang attention, nagcall ang attention. Actually wala na siya sa statement ni Jesus Christ, no? Wala mag-ingon si Ellen White nga ang Capernaum nga iyud-yud sa imperno mao ang Seventh-day Adventist. Iha lang gi-insert ang pangalang Seventh-day Adventist nga pinaagi sa pag-call silang attention sa mga kaigsunang Adventista. Dili po tanang Adventista iyud-yud sa imperno who have had a great light. Kadtong mga Seventh-day Adventist nga dunay kaniadto kahayag nga dako. Nga which art exalted, sumpay na ni sa pulong ni Jesus Christ, nga which art exalted unto heaven. So gituboy kamo nga to sa langit in point of privilege. Sama pod ninyo mga Seventh-day Adventist matod pa ni Ellen White. Gituboy nga to sa taas sa mga pribilehiyo. Shalt be brought down to hell. Iyud-yud mo nga to sa kalayo sa imperno. For if the mighty works kay kun ang mga dagko nga mga trabaho, mga butang which have been done in thee nga gibuhat diha kaninyo, addressed to the Sodom and Gomorrah, pero calling the attention of the Seventh-day Adventist. It would have remained until this day. Kung nagdito ta sa Sodom and Gomorrah gimo, hangtod magpabilin unta ni karong adlaw. I in the judgment, and that for thee. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Lord. So, ingon ana mga kaigsunan. So, ang Seventh-day Adventist, mao ba ang gipoint ni Ellen White nga mao ang Capernaum? Unsay answer ninyo? Matod pa sa CFD, yes. Ang Capernaum, ang Seventh-day Adventist nga iyud-yud sa imperno according to Ellen G. White. Ang mga reformada pod, ang Seventh-day Adventist ba mao ang Capernaum nga iyud-yud sa kalayo sa imperno? Ang mga reformado pod, yes. So pariha og nasabtan ang CFD og ang reformada.
So ang kaalam sa CFD o ang kaalam sa Reformada may tungod sa pagsabot ini nga punto pareho. So ang espiritu nga naghatag og kaalam sa CFD o ang espiritu nga naghatag og kaalam sa Reformada may tungod ini nga isyu pareho. Usa ra ka espiritu mga kaigsunan. Pero ang espiritu ni Ellen White nga nagsulat ni ini dili pareha sa espiritu sa CFD o sa Reformada. Nganong dili pareha? Basahon natong kinatibuk-an higalag kaigsunan para maklaro gyud, no? Atong basahon. Kinsa ni nga mga CFD ang buot is ipasabot. Dili CFD, I'm sorry. Kinsa ning mga SDA, Seventh-day Adventist nga dunay kahayag kaniadto nga nahimo na hinuong gipakasama ni Ellen White sa Capernaum nga iyud-yud sa kalayo sa impierno. Kinsa man ni sila? Matod pa ni Sister White sa Review and Herald usbon ko August 1, 1893 paragraph 5. Matod pa, among the professed Christian or among the professed children of God, how little patience has been manifested. Among the professed children of God, sa ito padilit tanan. Okay? Kung ano yung point ha? Dili kinatibuk-an ngambot pa sabot Ellen White, dili kinatibuk ang Seventh-day Adventist. Pero matod pa sa CFD o sa Reformada, tanan gyud Seventh-day Adventist, iyod-yod gyud sa kalayo sa impierno. Okay? So, manila nasabtan. So, again, ang espiritu nga nagiya sa mga CFD aron ilang ingnon nga ang Seventh-day Adventist mao ang Capernaum nga iyod-yod sa impierno, og ang espiritu nga nagiya sa mga Reformada nga ingnon nila nga ang Seventh-day Adventist maoy iyod-yod sa impierno. Para usara ka espiritu ambot og unsa nga espiritu. Pero one thing I'm very sure, dili parihag espiritu ni Ellen G. White katong espiritu nga nag-inspire ni Ellen G. White nga mao ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit nga nag-inspire ni Ellen G. White nag-ingon among the professed children of God, professed children of God. Sa ato pa dili tanan. Dili tanan. How little patience has been manifested. Usa ka gamay ra gyud sa inyong pagtuo nga pailob nga gipakita. How many bitter words have been spoken? Pila man ka mga sakit nga mga pilo o pait nga mga pulong inyong ginalitok. How much denunciation has been uttered against those not of our faith? Unsa man ka, pila man ka mga words sa inyong gitira batok sa mga dili kauban sa tong pagtuo. Many have looked upon those belonging to other churches as great sinners. Daghan kay kaninyo karon, among the children of God. Daghan kay kaninyo karon nga inyong gitirahan ang mga tao nga dili kauban sa tong pagtuo. Many have looked upon this belonging to other churches as great sinners. Ginyong gipakasama o grabe ka makasasala ang mga naa sa ubang mga relihiyon when the Lord does not thus regard them. O kining mga butanga dili mo dawaton sa Ginoo. Kinsay giingnan ni Ellen White sa Seventh-day Adventist among the professed children of God. Kang Seventh-day Adventist nag-ila nga mga katawad sa Dios, pero among sa pipila kaninyo sa mga Seventh-day Adventist nga nag-ila nga ang mga naa sa ubang relihiyon mga makasasala. Matod pa, may gi-address ni Ellen White. So the Holy Spirit nga nag-inspire ni Ellen G. White nag-address sa among the believers of the Seventh-day Adventist. Dili kinatibuk ang Seventh-day Adventist, pipila lang sa mga Seventh-day Adventist nga nagtuo, nagpataas silang kaugalingon nga ang ubang mga relihiyon mga makasasala. Dili na maluwas ang ubang mga relihiyon. Those who look those upon members of other churches have need to humble themselves under the mighty hand of God. Those whom they condemn may have had but little light. So, kadtong inyong gikondinar, nato sila kahayag, gamay lang. Few opportunities and privileges, gamay ra ang ilahang pribilehiyo, oportunidad sa pagkadungog sa mensahe. If they have had the great light that many of the members of our churches have had, kung unta, ilang kahayag unta, daghan, dako, ang ilang kahayag, sama sa kadako sa kahayag na naabot ka na to mga Seventh-day Adventist, matod pa ni Ellen White, okay? They might have advanced at a far greater rate. Makita unta ninyo sila nga, mag-una pa unta sila kaninyo. Mas una pa unta sila kaninyo. And have better represented their faith to the world. Sila unta ang munindot pa og representasyon ngadto sa kalibutan. Kung naa pa lang unta sila kahayag sa mensahe nga pareha sa inyong nadawat karon, mga Seventh-day Adventist. Of those who boast their light,
Niadto mga taong mga hambugiro silang kahayag and yet fail to walk. May lang mo padako nga na sila kahayag na Sabado, may kay mawali ka Sabado gyud ka matuoran, may gyud kay mo padako. Pero ang mga kinaiya pastilan maura gihapon. Wa gyud mabago. So mao ning mga tawhana ang gimin ni Ellen White nga naa sa Seventh Day Adventist. Dili tanan Seventh Day Adventist. Katong mga Seventh Day Adventist mga hambugiro kaayo nga igo lang mo padako mo mensahe mawali sa kahayag ilang nadawat pero wala sila magkinabuhi niya na they have had a great light who boast of their light and yet fail to walk in it. Wala magkinabuhi silang ginawali. Oh, Christ says, matod pa, Christ says, but I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon. Mas maayo pa na lang unta para sa taga Tiro o sa taga Sidon at the day of judgment than for you. Ang iyang giyo din katong pipila ka mga Adventista nga mga miyembro sa Adventist nga mga hambugero kayo nga naa sila kahayag na sila kamaturan pero may silang daog sa debate. So muna yung address pero may daog sa debate, hambugero kayo nya pagkahuman ang mga kinaiya mapahitas-on kayo. So muna gi-address ni Ellen White. Dili kinatibuk ang Seventh Day Adventist. Okay? O batod pa nagpadayon din si Sister White, and thou Capernaum, nya open and close parenthesis, the Seventh Day Adventist, who have had a great light. So, kinsay iyahang gimin nga klase sa Seventh Day Adventist ang gitumbok ni Ellen White, dili kinatibuk ang Seventh Day Adventist. Ang iyang gitumbok mga higala, kadtong mga miyembro sa Seventh Day Adventist nga who have had a great light, nga doon na untay dakong kahayag which are exalted unto heaven in point of privilege, nga gituboy unta mo sa langit sa punto sa pribilehiyo. Shalt thou be brought down to hell, iyudyod mo sa imperno. Why? For it is the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. Kung unta katong milagro nga gihimo unta dito na lang unta to gihatag sa mga taga Sodoma Gomora, hangtod karon nagmatarong pa unta sila, nagkinabuhi pa unta sila sa pagkamatarong. Pero dinhi man nahatag sa inyo ang dakong kahayag mga miyembro sa Seventh Day Adventist, pero wa ninyo kinabuhi dili po tanan na apoy pipila lang according to Ellen White among the professed children of God. So pipila lang sa mga kaanakan sa Dios dinhi sa Seventh Day Adventist Church, wala magkinabuhi sa dakong kahayag. So mao'y bantaan ni Ellen White nga sama sa ka Capernaum nga iyudyod sa kalayo sa imperno. Dili kinatibuk ang Seventh Day Adventist. O you see? Nakita ninyo karon mga igsoon nga ang gipasabot ang balang espiritu nga naghatag og kaalam ni Ellen White sa pag-explain og unsa ang Capernaum nga iyudyod sa kalayo sa imperno. Dili mao ang Holy Spirit nga gibatunan sa mga CFD o sa mga reformada. I'm sorry to tell you that. So kamong mga reformada, pag hinuktok mo diha nganong parihas mog espiritu sa pagpanabot kauban sa mga CFD. So pag hinuktok na mo mga reformada, Seventh Day Adventist Reform, daladala pa mo sa ngalang Seventh Day Adventist pagkahuman ang inyong utok parihas nag-utok sa mga CFD. So hunahunaan na ninyo pagayo ang inyong interpretation sa statement ni Jesus Christ sa Mateo 11:23 nga ang Capernaum iyudyod sa kalayo sa imperno. Dili parihas og espiritu nga maoy nagpasabot kang Ellen White. Dili kang Ellen White, not all among of the believers of God in the Seventh Day Adventist. Among. So pipila lang sa mga magtotoo sa Dios nga naa sa Seventh Day Adventist. Kadtong mga tao nga nagpahambog nga dunay kahayag nga dako nga ilang nadawat doktrina nga hilabihan kanindot ka doktrina pero wala sila magkinabuhi sa mga doktrina, mao to iyudyod sa kalayo sa imperno. Pero kamong mga CFD kinatibuk ang iyong simbahan, kinatibuk ang iyong organization, tibok kalibutan, iyudyod sa kalayo sa imperno. Ang mga reformada pod pareho kinatibukan pod nga Seventh Day Adventist gikan sa General Conference down to the local churches, iyudyod sa kalayo sa imperno. Nganong nagkaparihas mo og espiritu sa pagpanabot mga reformada o mga CFD? Please explain. Iexplikar na ninyo mga kaigsunan. Natingala ko dako nga ang mga reformada o ang mga CFD parihas og utok. Natingala ko nga ano man nga parihas mo panabot o sara ka espiritu ang naa ninyo. Di na lang mo magkuyog. Mga Seventh Day Adventist Reform, I'm sorry. Nganong di naman lang mo magkuyog sa mga CFD
Catholic Faith Defenders nga parihas mamugutok. Pangutan-an ninyo mga CFD kinsa ng Capernaum sa Mateo 11:23 nga iyud-yud sa kalayos imperno. Mutubag ng mga CFD si matud pa ni Ellen White ang mga 70 Adventist na tibuok 70 Adventist iyud-yud sa kalayos imperno. Kamong mga reformada unsa pa yung nasyon nauna? Kinsa ng Capernaum nga iyud-yud sa kalayos imperno sumala sa Mateo 11:23. Ang 70 Adventist tibuok from General Conference down to the local churches, manang ingno ninyo nga maluwas pa ginamos ninyo. Di ba? Pareho mo. Muna giingon sa Amos 3:3, magkauyon ba di ay, magkakuyog ba di ay ang usa og duha kung dili magkasinabot? Ha? Magkakuyog ba di kung dili magkauyon? Sa ato pa ang CFD ug ang mga reformada 70 Adventist nagkauyo na. So pwede namong magkuyog for your information. Ayaw ninyong damaya si Ellen White nga si Ellen White may nagsulti kay lahi ang gisulti ni Ellen White. Ang gisulti ni Ellen White kadtong mga among pipila ka mga miyembro sa 70 Adventist nga mga hambugero kaayo nga doon na sila dakong kahayag pero napakyas sila sa paglakaw sa maong kahayag. May giingnan ni Ellen White nga murag Capernaum nga iyud-yud sa kalayo sa imperno. Dili kinatibuk ang 70 Adventist Church nga gikan sa General Conference down to the local church. Dili na maoybot pasabot Ellen White. Ang nag-inspire ni Ellen G. White maong balaang espiritu. Maong nag-explain sa Ellen G. White nga dili tanan 70 Adventist na ay pipila ka mga 70 Adventist members nga mga hambugiro kayo nakadawat sa kahayag pero wala maglakaw sa maong kahayag. Iyud-yud sila sa kalayas imperno sama sa Capernaum nga gimi ni Jesus Christ sa Mateo 11:23. Pero nga man nga ang inyong interpretation mga reformada, ha? Mga fund magka mo. Mga fans magka mo ni Ellen G. White. Ngano di man mo parihas og espiritu sa pagpanabot? Bot ba ninyo ipasabot mga reformada nga lahi ang spirit nga naa ninyo sa pag-interpret sa writings ni Ellen G. White? Tubaga daw ko ninyo mga reformada palihog lang. Amigo ra man gyud ta, no? No hard feeling ha. No hard feeling. So mga 70 Adventist Reform, nganong lahi ang inyong nasabtan, lahi ang espiritong nagpasabot kaninyo, sa bala ang espiritu nga nagpasabot por kang Ellen G. White. Nganong dili mo parihas og Holy Spirit nga na kang Ellen G. White? Ang kang Ellen G. White, Holy Spirit ang nag-explain ang inyong mga reformada 70 Adventist Reform Movement. Mahigala para sa mga dili 70 Adventist, masahin mo, kining mga reformada 70 Adventist Movement, nag-move away na sila sa 70 Adventist. Kung sa Katoliko pa, nag-aglipay na sila, no? Nagbulag na sila, nag-independente na sila gikan sa kinatibuk ang 70 Adventist. So nganong lahi ang inyong nasabtan? Tubaga ko ninyo mga reformada 70 Adventist Reform, kinsay mga bright na yun din na tubaga ko ninyo. Ha? Kundi ko ninyo tubagon, bisa kini na lang si Tumala may yung tubagon. Tubagan ninyo nas Tumala nganong lahi mo og nasabtan. Kang Ellen G. White wala siya magmin kinatibuk ang Seventh-day Adventist Church. Pero ang mga reformada kinatibuk ang Seventh-day Adventist Church. That's number 1. Munay unahon na ninyo pag-explain nganong lahi mo og nasabtan nasabtan po ni Ellen G. White. Na ang mga CFD pod pareho pod silang nasabtan sa reformada. Mga 70 Adventist Reform Movement parihag nasabtan ang mga CFD nga kinatibuk ang yung 70 Adventist Church nga mao iyud-yud sa kalayas imperno kay kini nga argumento ginagamit ni sa mga CFD. Usbon ko ang reformada may naghimo og bala ilang gibaligya or gihatag baka ngadto sa mga CFD ambot og yun sa pagkahimo nga gibaligya baka gihatag baka or ang CFD baka nangawat ani nga doktrina o pagtulunan sa mga reformada, no? Kinsa giunsa wa ko kibalo giunsa. So explain ra na ninyo CFD o reformada giunsa na ninyo nga nagkaparehas mamog interpretation. Nganong nagsanib puwersa naman mong duha? Nakadungog ko ani kang Alfredo Nguho Jr. alias Talwart atong debate dito sa Digos
Wa na lang nito baga kay katapusan naman to niyang giyaw-yaw. Sa 10 minutes na to, katapusang 10 minutes, lahi mo ko ng mga debate sa CFD. Mahuman nagdebate na apay 10 minutes nga pangatake, panguan, sama na mura man puring kasog di kabaos, dito manimalo sa katapusang 10 minutes. Ang among debate sa, nabitan nila ko magapila-pila yung debate karon. Kaya ang among debate sa una, Oxford type debate, wala na 10 minutes nga rebuttal. Wala na 10 minutes nga rebuttal. Karon sa man yung mga debate ninyo diri nga pagkahuban sa final cross-examination, mo rebuttal pa man kada usa. Kung para ka ng rebuttal nga 10 minutes, para manas di kabaos. So dito nagipabuto ni pinalanggang igsuon nga CFD, ni Brother Alfredo Nguho Jr. alias Talwart, sa katapusan nga di na siya matubag. Iyang gibasa ni writings Ellen White nga kuno iyudyod sa kalayos imperno ang mga Seventh-day Adventist Church members. Wa niya kuha ang kinatibuk ang paragraph, giputol ang paragraph 5. Ang paragraph 5 akong gibasa karong kinatibukan, masabtan nimo nga dili kinatibuk ang Seventh-day Adventist, kadto lang mga hambugirong Seventh-day Adventist nga nagpasiatab nga doon na sila kahayag, doon na sila kamaturan, pero wa sila maglakaw niini. Example, ako di man ko mahadlok ng mga example. Bantugan nga layman, bantugan nga layko, may kay makigdebate, pila ka mga relihiyon, gipildi, kay may makigdebate. Seventh-day Adventist depende sa pakpak yun ang mga membro kay maayos kay mo debate. Pero kung sa'yo nahitabo, perti niya pamatod, balaod, napulo, kasugo, Sabado adlaw igpapahulay, maayos kayo, baboy dili mo kaon, pero batanon yang gikilaw, pastilan na priso pa. You see? So inana nga klaseng kinabuhi mga higala, inana nga kinabuhi, maunay gikondenar ni Ellen White nga murag Capernaum. Pero in town, dili ang kinatibuk ang Seventh-day Adventist Church ang malaglag. Dili kinatibuk ang Adventista nga from the General Conference down to local church, maoy malaglag sa kalayos imperno kay gipakasama sa Capernaum. Dili na mao ang punto ni Ellen White. So ngano? So explain nganong parehas mo katarungan mga CFD o mga reformada. Explain. Ipadala ninyo din yung katarungan kung gusto mo mag-live, anihin mo din mag-live ta. I-explain ninyo. Pwede mo tagaanta mo din 30 minutos. I-explicar na ninyo o ka. Pagkakaroon ayaw mong tawag, kaya di pa takadawat og tawag, pero latan ninyo sulbuan. Pwede na mo tawag sa akong programa live. Sunod na tong programa mga higala. Pwede mo explain. Pwede mo tubag. I-explain ninyo ngano nga parihas mo katarungan mga CFD o mga reformada. Unsa may nahitabo ninyong duha? Unsa may nahitabo sa mga Catholic Faith Defenders o sa mga magwawali sa Seventh-day Adventist Reform nga nagkaparihas naman mo katarungan? Matud pa usbon ko, Amos 3 ba na? Pwede bang magkakuyog kung dili magkauyon? Sa ito pa nagkauyonan mo, pwede na mo magkuyog. Parihas mo sa Tagalog pa, meron kayong nag-iisang layunin. Doon na mo isa kabuok tumong to destroy the Seventh-day Adventist Church. Gusto ninyong gubaon, gusto ninyong bungkagon ang Seventh-day Adventist Church. Muna akong nakitaan dinhi sa inyong katarungan. Okay? Gusto ninyong nagkasanib puwersa karon ang Seventh-day Adventist Reform Movement o ang mga Katoliko nga mga CFD, nagkasanib puwersa sila to destroy the Seventh-day Adventist Church using this argument sa Mateo 11:23 na ang Capernaum iyudyos kalayos imperno o ang Capernaum mo ang kinatibuk ang Seventh-day Adventist. Si Ellen White nagdepensa sa Ellen White, dili tanan, only among the professed children of God. Kadto lamang pipila ka mga nagpatuo nga mga anak sila sa Dios, nagpatuo pero dili day tinuod mga anak sa Dios. So mao ni nagakahitabo. Ikaduha na kong pangutanan ninyo mga CFD o mga reformada. Nganong parihas mo og espiritu sa pagpanabot?
Ganina nganong parehas mo katarungan. Ari na punta sa espiritu sa pagpanabot. Nganong parehas mo espiritu sa pagpanabot. Unsa nga klaseng espiritu nga naa ninyong duha, mga CFD o mga reformada? Unsa nga Holy Spirit ba na? Ha? Holy Spirit kaha ang naa kaninyo nga nag-explain kaninyo nga inanaon pag-atake ang Seventh-day Adventist Church? Oh, kana nga espiritu dili na maong espiritu nga Holy Spirit nga genuine nga naa kang Ellen White. Nga nag-explain si Ellen White nga only among the professed children of God. Dili kinatibuk ang Seventh-day Adventist. But pasabot ni Ellen G. White na mga taong may muwali. May mo pamatuod, dako kay kahayag, pero wa magkinabuhi sa kahayag. Ako simba ko lang, pares na ako. Kabalo ko sa kahayag sa Seventh-day Adventist. Kabalo ko sa kamaturang gihatag sa Seventh-day Adventist kanako. Unyag di ko magkinabuhi nini, unsay madangatan ako. Iyud-yud ko sa kalayos imperno. Mao bitaw na nga ang nahitabo nako, bisan pag unsaon ko ninyo, bisan unsaon ko ninyo og daot, di ko mohawa sa Seventh-day Adventist. Kay kabalo ko nga ang dakong kahayag niya sa Seventh-day Adventist Church og ako ning kinabuhian kini nga kahayag. Kamong gusto nga mohawa ko sa Seventh-day Adventist, ha? Kamong magsigig pangdaot nako, wa ko kay balog kinsa mo. Ha? Basta kasi nag-ingon sa Ellen G. White, dili tanan Seventh-day Adventist maluwas. Lumba ni sa pagtuo, sultihan ta mo. Lumba ni sa pagtuo. Mo na nga dili ko mohawa, magpabilin ko ani nga iglesia, magpabilin ko ani nga mensahe hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ang uban mingon, magpabilin ka din ha, kay aron makakwarta ka, mabuhay ka pag sure mo eh. May nang may balo mo uban tabang sa Ginoo. Wala ko nagpabuhi ninyo. Nagpabuhi ko sa Ginoo. Ang Ginoo, although nakatabang good mo, gigamit mo sa Ginoo or mabuhi ko, pero ang Ginoo may nagbuhi na ako. Gitagaan ko sa Ginoo panginabuhi, gitagaan ko sa Ginoo panrabaho, negosyo, nga mabuhi ko. Salamat sa mga taong nakasabot, naningkamot, nga para mabuhi ko, apil mabuhi ang LCM. Makatabang di gud kinatibukan pod sa LCM, pero kanang inyohang suporta para na sa LCM 100%. Kanang inyong suporta nako para sa mga Tyresol, Renal Boost o Plus Ultra Plant Vitamin, kanang inyong suporta ana para ako na o para sa LCM. Kanang inyong suporta nga para sa LCM, iyaha ra gyud na para sa LCM. Walay para ako niya na bisag piso. May nang mahibalo mo. Pero kanang inyong suporta sa Tyresol, Renal Boost o sa Plus Ultra Plant Vitamin, para na ako o para pod sa LCM, para sa buhat sa Ginoo. May nang masayo namang prangka ta diri sa kahanginan, di ta magtago-tago diri. No, mas may manang magprangka tag istorya, masabtan tas mga tao, masabtan tas publiko. O tanawan ning CFD og ang mga reformada nagsigig prangkag istorya. Pariha silang istorya. Pariha silang istorya to destroy the Seventh-day Adventist Church. Ha? Ang may buhaton ninyo ani na lang, kamong mga reformada, ipamatuod ninyo nga kaning Capernaum, nga iyudyod sa kalayo sa imperno, sumala ni Jesus Christ sa Mateo 11:23, o sumala ni Ellen G. White, mauni ang kinatibuk-ang Seventh-day Adventist nga laglagon sa kalayo sa imperno. Ipamatuod na ninyo, kamong mga reformada, ug maglisod mo, palaban mo sa mga CFD. Atubangon ta mo bisag asa. Go! Atubangon ta mo bisag asa. Pagsanib puwersa mo, diha sa hawanan sa debate, ipamatuod ninyo, dipinsahin ninyo, o kaha ipamatuod ninyo, ipabarog ninyo, nga kaning Seventh-day Adventist Church gikan sa General Conference tinatibuk ang organisasyon sa Seventh-day Adventist. Mao ang but pasabot ni Jesus Christ sa Mateo 11:23 nga Capernaum nga iyudyod sa kalayo sa imperno, sumala ni Ellen G. White. Sige, I challenge you, reformada, do it. Palaban mo sa mga CFD, pagsanib puwersa mo, at tubangon ta mo. Ang akong pangutana, primero, nganong parehas mo katarungan, tubaganan ninyo. Ikaduhan akong pangutana, nganong parehas mo espiritu,
sa pagpanabot. Unsang nga klaseng espiritu ang naa ninyo nganong parihas mo og pagpanabot. Di ba? Okay. Pero ang tinud-anay mga kaigsunan, for your information ha, wala si Ellen G. White nagsulti nga ang tibuok 70 Adventist Church iyud-yud sa kalay sa impierno. Why? Basahon na to. Si Ellen White nagkanayon, Satan will work his miracles to deceive. He will set up his power as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the shaft separated from the precious weight. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it takes place. It must take place. None of these who have been overcoming by the blood of the Lamb and the word of their testimony will be found with the loyal and true, without spot or stain of sin, without guile in their mouths. The remnant that purify their souls by obeying the truth gather their strength from the trying process, exhibiting the beauty of holiness amid the surrounding apostasy. Bible commentaries, the Bible commentaries sa volume 7, page 911. Mato pa ni Sister White, according to the Holy Spirit nga nag-inspire kaniya, nagsulat, Satan will work his miracles to deceive. Si Satanas maghimo siyang trabaho aron mga milagro aron sa paglingla. He will set up his power sa supreme. Iyang pakusgon ang iyahang gahom nga mahimong labaw jud. The church, referring to the Seventh Day Adventist, may appear as about to fall. Ang iglesia, makita nimo nga murag mabagsak. Matupas mga CFD, bagsak yun oy. Imperno yun. Matupas mga reformada, pariha, bagsak yun. Iyod sa imperno ang Seventh Day Adventist Church. Pero nag-ingon si Ellen White, the church may appear as about to fall, but it does not fall. Apan dili na siya matagak. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. Dili matagak, muralag mahagbong, muralag mahagsa, murag mahugno ang Seventh-day Adventist Church, pero dili na siya mahugno. Magpabili na siyang mubarog. Samtang ang mga makasasala sa Sion pag-aalig-igon. Ang mga tahop manglupad. So nangawala ang mga tahop gikan sa mga bililhon nga mga trigo, precious wheat. This is a terrible ordeal. Lisod kayo ni perting kulbahinam ni. Makalilisang kini siya nga pagsulay, but nevertheless it must take place apan way duha-duha mahitabo gyud siya. But none of those who have been overcoming with the blood of the Lamb, walay bisag isa kanila kadtong kinsa nga nakadaog pinagi sa dugo sa kordero, and the word of their testimony will be found with the loyal and true. Kadto sila nga nakadaog, magpabilin sila nga mga loyal, without spot or stain of sin, without guile in obeying, without guile in their mouths. These people will remain to be called remnant. So magpabilin mga kaigsunan that purify their souls by obeying the truth, gather strength from the trying process. Ang ilang strength sa mga remnant gikan sa mga persecutions. So kamo din mga CFD o mga reformada nga masigig atake namo nga mga Seventh-day Adventist Church members, kanay yung pagpangatake namo makalig-on din na namo sa pagpangalagad. So padayon mo kaya malig-on na mi sa pagpangalagad, makabarog mi. Mato pa ni Sister White, trying process. Diha magkuha og strength sa trying process, exhibiting the beauty of holiness amid the surrounding apostasy. Sa nga apostasiya sa palibot, ang Seventh-day Adventist Church members mo barog. Ang kaluwasan manggod di manggod by church organization ba? Pero wa ko mag-ingon nga ang kinatibuk ang Seventh-day Adventist Church Organization sama sa pag-ingon sa mga CFD o sa mga reformada nga mo iyod-yod sa imperno. Ang kaluwasan is individual. Pero kining organized church muna ang gitugahan sa Ginoo sa pagtapos sa buhat sa Ginoo para sa tibuok kalibutan.
atong iampo kanunay ang atong mga pangulo. Ang pagkikas Presidentes General Conference down to the local church pastor, district pastor, ato na silang iampo. Nga naman, ang Holy Spirit dapat magagiya kanila kanunay para kitang tanan mausa kanunay sa pagsinggit sa kamatuoran, pagkinabuhi sa kamatuoran kay gisulti sa Biblia ni Jesus Christ. Duha, Mateo 24:14, kung ang may balita iwali sa tanang sa tibok kalibutan og a witness unto all nations. Witness meaning to say, atong i-demonstrate atong kinabuhian. Og igo lang nimo iwali, dili nimo kinabuhian imperno. Kinahanglan iwali kinabuhian pagyud matapos ang buhat mubalik sa Ginoong Hesus sa dili madugay. May gala, sorry wala tay oras, no. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pag-support ni itong programa. I hope padayon ta nga mag-suporta niini. Ako lang pong ihangyo kaninyong tanan nga palihog ang atong mga donations. Kung inyong nakitaan nga kini nga programa nakaayo kini kaninyo, nakatabang kini kaninyo o gusto ninyo magpadayon ni, di siya maundang, kung pwede lang mudako unta ni, palihog ato ning suportaran. Ang inyong mga suporta ipadala ninyo pinagi sa The Loud Cry Ministries Incorporated bank account numbers 0401 033 449 001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Okay? So, alang sa mga kaigsuonan nako nga nagsuporta nini nga buhat, palihog idirekta ninyo sa kining gitawag og bank account number sa The Loud Cry Ministries. Ang bank account sa The Loud Cry Ministries Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Mao ni bank account number 0401 033 449 001. Usbon ko bank account number Security Bank ni Davao City, Rizal Branch. Bank account number sa The Loud Cry Ministries 0401 033 449 001 Security Bank, Davao City. Okay? So, para po sa gustong mag-send using GCash, ang inyong GCash, mga kaigsuonan, isin ninyo direct kay Mrs. Marites Amimita. Mao ni ang GCash number ni Mrs. Marites Amimita. Siya nga to ang treasurer. Bago na tong treasurer. 097-611-44956. Usbon ako 097-611-44956. Usbon ako ang GCash number ni Mrs. Marites Amimita. 097 611 44956. Saan ni pagbasa Usbon ako 0976. Kani brag sakto na ni. 0976 114 4956. Usbon ako. Mo ni ang GCash number ni Mrs. Marites Amimita. Mudawat ni siya bisag 1 peso. 1,000 dawat po ni siya, no? 10,000 dawat po ni siya, way problema ni. Usbon ako 0976 1144956. I-text or i-call lang po siya nga nagpadala mo para maresibuan mo. Okay, salamat kayo kanino nagi oras, no? Salamat kayo sa tanan nagagamit sa Tyresol, Renal Boost o Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kayo kaninyong tanan o sa tanan pong mga nagpatronize sa Medidas Medical Center Incorporated, mga pasyente, salamat kayo kaninyong tanan, mga nurses, mga staffs, mga doctors sa MMCI kon Medidas Medical Center Incorporated, salamat kayo kaninyong tanan. O salamat po sa tanang mga clients, customers sa Custodio Convenience Stores, Bijolis Balls and Nuts, 4D and GM, parehong niya sa Valencia City. O yung manusap sa tanang mga clients, customers sa Marlins Computers and Services. Salamat sa tanang kinatibuk ang churches, sa Power Churches, sa Davao del Norte, Cumbal Province ug Davao Oriental. Salamat kay kaninyong tanan sa iyong pag-support alang sa tuang buhat dinhi sa Kanginan. O sa
Farm Care Pharmacy, salamat kay kanyang tanan. Premier Drug, thank you very much. O sa tanang mga dealers sa Tyresol o Renal Boost, thank you very much kanyang tanan. Salamat sa mga nag-ampo para sa ato ang buhat diri sa radio ang Ginoo magapanalangin. Usbon ko nagi oras sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga moy atong great provider. Ako sabi yung kapamilya o nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaver I magiyon kanimo samtang ang tao muhilak, makiglalis ug makiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanganini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aliana ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya di ulat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan og butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.